Okay, so ngayon, pag-usapan natin ang NAO. Ano ba yung NAO? Ito po isang training kung saan para sa mga baguhan at sa mga hindi pa nakapag-decide. Makakatulong po ito para po kayo mas maintindihan at mas maliwanagan kung ano ba yung negosyo na napasukan nyo. Ito po ang mag-guide sa inyo. Okay? So, ngayon po, bago mo sabihin na scam ang napasukan mo, tapusin mo muna itong panoorin upang maimbestigahan mo lalo. Pag-usapan muna natin yung fear and doubt. Kailan mo ba unang naramdaman ang fear at ang doubt? Di ba nung una mong naranasan ang pakikipagrelasyon, una mong na-experience ang pumasok sa paaralan, una kang nahiwalay sa parents mo, una kang nahiwalay sa mga friends mo, una kang natutong magluto, lahat ng first time sa buhay mo, una kang nakapasok sa trabaho. So, lahat po ng first time sa buhay natin ay nakakatakot po yan. At may duda din tayo, baka kasi hindi natin magampanan yung mga bagay na dapat nating gawin. Magdududa tayo sa sarili natin. May duda tayo, baka hindi tayo magiging successful. So, ang dami pong naglalaro sa utak natin, sa puso natin. So, ngayon, ito pong NAO, ito po ang tutulong paano natin ma-handle yung fear and doubt natin. So, lahat po ng fear and doubt natin, mawawala po yan pag susubukan po natin. Just like sa mga nabanggit ko sa unahan. Subukan po natin. Kasi lahat po ng mga bagay na hindi natin sinubukan, wala pong mangyayari. Hindi natin malalaman kung ito ay positive or negative. So, yun lang po. Ngayon, may mga rason din kung bakit ang daming takot at duda na tumatakbo sa puso, sa utak natin. Dahil din po sa mga rason, sa mga salitang ito na lagi nating naririnig sa kapitbahay natin, sa kamag-anak natin, yung no time, sa sa mga kaibigan natin. Hindi ko linya yan. Kung linya-linya po, edi dapat sana pag anak pa lang natin may nakatatak na sa noo natin. Kaya lang, hindi naman, di ba? Hindi naman sinasabi na siya lang ang mayaman. Ikaw mahirap ka lang hanggang sa mamatay. Kasi nakalagay sa palad ko may letter M. Bakit sa dinami-dami ng salita na pwede tumatak sa utak mo, bakit letter M? Sa letter M, bakit mahirap? Pwede namang mayaman, letter M din naman yun. Maswerte, di ba? Bakit yung mga negative? Kasi po, lagi pong nating naririnig yung mga salitang negative din sa bahay natin. Okay, sa mga paligid natin. Wala akong alam dyan. Lahat po tayo walang alam kasi nga bago sa atin, di ba? Yung sistema, bago sa atin ang pamamaraan. Okay, hindi ko hilig yan. Pareho po tayo. Hindi ko din po hilig ang ganito. Kaya lang po, nung nalaman ko na pwede akong kumita, pwede mabago ang buhay ko, ba't hindi ko gawa ng paraan? Ba't hindi ko gagawin? 'Di ba? So, kailangan kasi ng kapital dyan, wala ako. Pareho din po tayo. Ako, nung napasok po ako dito, lockdown po noon, walang-wala, nung na-introduce sa akin ang negosyong ito. Kaya lang, nakikita ko yung magiging future ko. Napakaganda talaga. Kaya, kahit wala po akong pera, pero may paraan po ako. Kaya hinanapan ko po ng paraan. Hindi po basihan kasi
ang pera. Ang importante po, alam mo kung paano mo hanapan ng paraan ang isang bagay. Yun yung sinasabi na kapag gusto mo ang isang bagay, maraming paraan. Pag ayaw mo ang isang bagay, maraming dahilan. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit marami po sa atin, mga Pinoy, na hindi po umangat sa buhay. Nananatili pong nakadepende sa gobyerno, nagrereklamo, lahat na lang kung pwedeng ireklamo. Yun po yung mga taong napaka-negative sa buhay. So baguhin na po natin yan. Hindi kasi yan nakakatulong sa atin. Yung mga ayaw magbenta. Kung dyan ka kikita, hindi naman po yan masama ang pagbebenta. Ba't ayaw mong magbenta? Okay. Dahil mahiyain ka. Kaya ba yang ibili ng pagkain? Kaya ba yan makatustos ng pangangailangan mo? Wala kang oras. Bakit? Ilang oras ba ang ginugugol mo pa sa panonood ng TV, YouTube, Facebook, yung pakikipagchismisan sa kapitbahay, paglalakwatsa? 'Di ba? Ang daming oras ginugol mo kaya doon. Tapos yung para kumita, ayaw mong hanapan ng paraan. Kapatid, gumising ka. Recruiting kasi yan. Hindi po tayo recruitment agency. Nag-i-invite lang po tayo ng tao para po kumita, hindi po para kitaan. Tulungan po dito, ganun po. Scam kasi yan. Yung mga scam po, paalala ko lang sa inyo, hindi po nagtuturo ng hindi po nagbibigay ng training. Nagsisulputan po yan at biglang nawawala. Yun po yung mga scam. Pyramiding kasi yan. Pyramiding po, saan po ba ang pyramiding? Yung nagbibigay ka ng pera at walang kapalit? O yung nagbibigay ka ng pera pero may kapalit? Guys, buksan mo yung utak mo, buksan mo yung mata mo, buksan mo yung isip mo. Ang pyramiding po, hindi po yung structure. Yung structure po, kahit saan ka mula pa noon, andyan na yan. Katulad ng pamilya, di ba may padre di pamilya, may nanay, may mga anak. Oh, di ba kung tutuusin, pyramid naman din ang structure doon. Oh, sa government natin, may presidente, vice president, tapos may senador. Oh, di ba pyramiding pa rin ang structure? So, ibig sabihin, dati-rati pa, yun na yun. System po ang pinag-usapan natin. Hindi po yung pyramiding. Okay. Ngayon, kailangan po nating sagutin yung tanong na how and why. How? Paano? Paano ba kikita? Paano ba gagawin? Lahat po ng tanong na paano ay napakadali po yung sagutin. So, kung paano kumita, trabahuin. 'Di ba? So, ganun lang. Ang kailangan nating hanapan ng sagot or kailangan nating sagutin yung tanong na why. Bakit kailangan nating kumita? Okay? Para saan ba yung kita natin? Para po sa mga pangarap natin. Kasi kung ikaw po yung tao na nangangarap na makatulong sa pamilya mo, nangangarap na maahon sa hirap, nangangarap na makapagpaaral sa mga anak sa magandang paaralan, kailangan nyo pong sagutin yun. Kailangan nyo pong maintindihan yun. Bakit kailangan mong gawin? Bakit kailangan mong gawin ang mga bagay na ni minsan hindi mo pa nagawa sa buong buhay mo? Katulad nito, hindi po kasi madaling kumita ng pera. Pero, ang daming uso ngayon. Uso sa cellphone. Dati-rati, kahit ano, basta makatalk, makatext, di ba? Ngayon, hindi na. At kung bumili man ng cellphone, hinahanap yung Android para laro ng games, para makapag-Facebook at maka-YouTube. So, yun po yung uso. Bakit? High-tech na po tayo, di ba? So, kailangan po nating sumabay sa uso. Kung hindi ka po sasabay sa uso, mapag-iwanan ka po. Ganun lang po. So, sabi kasi, lahat daw ng uso, nung unang panahon, lahat po ng mga sumabay doon, umaangat po. So, ngayon,
may uso po ngayon, technology po ang uso ngayon. So, online digital marketing po. So, kailangan po nating sumabay. Ngayon, para mabago po yung takbo ng utak natin kasi bago nga sa atin ang mga ito. So, ito lang. Subukan mo 'tong gawin. Bigyan kita ng tips kung paano mabago yung pananaw mo sa buhay. Kung paano mo maramdaman ang pagbabago sa buhay. Okay? So, una, maghanap ka ng 5 tao na kasakasama mo. Isipin mo yung 5 tao na kasakasama mo araw-araw. Kasama mo araw-araw. Tingnan mo yung kita nila, kung magkano ang kinikita nila. Kung halimbawa, may mga trabaho sila, so, yung 5 na yun, kung magkano yung kita nila, itotal mo yun. Tapos, kung magkano yung kita nila, itotal mo lahat ang kita nila, yung 5, tapos i-divide mo sa 5. Ang resulta niyan, yan yung kita mo. Subukan mo. Isa pa, gusto mong gusto mong gusto mong malaman kung bakit ka nagkaganyan. So, subukan mong tingnan mo baka kasi yung kasama mo lagi ay mga tsismosa. So, kung tsismosa ka ngayon, baka may mga kaibigan ka na lagi mong kasama ng mga tsismosa, kaya ganyan ka. So, yun daw kasi yun. Kapag kung ano yung lagi mong kasama, pang-anim ikaw yun. Magiging katulad ka nila. Yun yun. Ngayon, so, yun lang. Kailangan mong tingnan kung ano meron sila. So, kung tsismosa, kung may trabaho, kung paano sila mag-isip. Ganon. So, pang-5 ikaw yun. So, magiging ikaw din yun. Ayan. Ngayon, may mga paraan paano ko kita. So, una, pagiging empleyado. Sa panahon ngayon, mahirap na po mag-empleyado. Alisin na natin sa utak yan. Hindi na maganda mag-empleyado. Pero, okay na rin for survival, di ba? So, pangalawa, showbiz. Maganda po mag-showbiz. Lalo na may talent ka. Kailangan mo lang pumasa sa screening para pasok ka sa showbiz. So, pangatlo, vlogger. Para pag nag-vlog ka, kumikita ka. So, may mga tao na magaling talaga sa mga ganyan. So, yung kumukuha ng video at ipopost sa YouTube para kumita. Kasi babayaran ka ng YouTube kapag sumikat ka or ng Facebook kapag nag-trending yung post mo. Ganon. Pag-abroad, marami ding mga tao. Bakit ba kadalasan ng mga tao maliban sa pag-empleyado, nag-a-abroad? Kasi po sa abroad, iniisip ng lahat, karamihan pala, na kapag pumunta ka sa abroad, malaki ang sahod, malaki ang kita. Kaya lang, ito ang hindi nila napapansin bago sila pumunta. Malayo ka sa pamilya mo. Hindi mo kasama ang pamilya mo. Nagsiservisyo ka sa ibang tao, pero yung pamilya mo naiwanan mo. Ngayon, ang masakit pa doon, pag abroad ka, kumikita ka doon. Pag uwi mo, wala ka ng trabaho, hindi wala ka ng kita. 'Di ba? So, ganun yun. Ngayon, ang iba, pumapasok sa negosyo. Yes, napakaganda po kasi sa negosyo. Kailangan lang natin dito kapital. Kung malaki ang kapital mo, malaki kita mo. Maliit kapital mo, maliit kita mo. So, ganun. Pero, may mga tao na habang nag-empleyado, pumapasok sa negosyo. Bakit? Kasi kulang yung kita nila. May mga tao din na nasa showbiz, malaki na yung kita, pero nagninegosyo pa rin. Bakit? Kasi po hindi lahat ng panahon sikat ka. May panahon po na hindi ka rin sisikat. So, ibig sabihin, habang sikat ka pa, magnegosyo ka para kapag wala ka ng, hindi ka na sikat, hindi ka na patok sa mga tao, at least may hanap buhay ka pa. Yung iba naman, nagva-vlog,
ang ginagawa nila, yung kung ano yung negosyo nila, kinukunan nila ng binablog nila para ma-market. Kumbaga, para mapabilis po yung pag-market ng produkto nila. Ang maganda doon, doble yung kita nila. Kumikita sila sa negosyo at the same time, binabayaran sila sa YouTube. Ganon. O kaya sa Facebook. Ang iba din sa abroad, nagtatrabaho sa abroad, tapos nag-iipon para makapagsimula sa negosyo. So, yun po yung mga dahilan ng mga tao. May isa pa dito, yung farming. So, sa farming po, yun po ang pinaka nakakalimutan ng lahat. Sa farm po, yun po ang bumubuhay sa ating lahat. Kapag nakakalimutan po natin yun, so, ibig sabihin, patay po tayong lahat kasi wala na pong magtatrabaho sa farm. So, maganda po, dito, isabay po natin kung ano po yung nakasanayan natin, kung ano po yung hilig natin, isabay lang po natin yung negosyo. Ang negosyong ito, yun po yung pwede mong gawin na part-time sa oras mo, extra time mo lang. So, ito po yung crowd 1. So, si crowd 1 po, farmer ka man, teacher, empleyado ka man, nasa abroad ka man, showbiz ka man, vlogger ka man, pwedeng-pwede po ito sa'yo. Kasi sa crowd 1 po, kailangan mo lang dito, kung ikaw may 6,000 ngayon, pwede ka nang makapagsimula. Maliit na kakapital, pero pwede ka nang makapagsimula. Bakit? Kasi hindi po kailangan malaking kapital sa crowd 1. May sistema kasi tayo. Ang maganda dito sa crowd 1, dahil negosyo siya at wala po tayong boss. Dito po, may time freedom po tayo. So, ekstrang oras lang po natin ang kailangan habang nagsisimula pa tayo. Tapos, maganda dito, makakamit natin yung financial freedom kung tawagin. Bakit? Kasi po, habang tumatagal, kumikita ka, magkakaroon ka ng financial freedom. Okay? At maganda din dito sa crowd 1, magagamit mo yung leveraging. So, ano ba yung leveraging? Multiply your time through others. So, paano yun? Para pakita ko sa'yo, halimbawa sa pag-iempleyado. Kung empleyado ka, 8 hours kang magtatrabaho. Kasi marami kasing nangarap nito eh. Pakita ko lang sa'yo. 8 hours kang magtrabaho. Sabihin na natin pinakamababa na sahod mo is 250 pesos per day. Times natin yan 6 days. Kasi may day off kang isang araw sa isang linggo. So, times natin 4 na linggo sa isang buwan. So, kikita ka sa buong buwan, may kita kang 6,000. Ngayon, yung 6,000 mo, sabihin natin, i-times natin yan kung magkano ang kita mo sa buong taon. So, meron kang 72,000. So, times natin sa 12 months. So, 72,000 ang kikitain mo. Ngayon, yung 72,000 mo, i-times natin yan kung ilang taon ka magtatrabaho. Sabihin natin 10 years. So, sa 10 years mo, 72,000 times natin 10 years. So, meron kang 720,000. So, malaki na din, di ba? Pero sa loob yun ng 10 taon mong paninilbihan or pagtatrabaho. Ngayon, bumibili ka pa ng cellphone. So, nabawasan na, di ba? Ito pa, may ano ka pa, nag-load ka pa or may internet ka pa. So, magkano na lang ang natira sa'yo? Ito pa, bakit kailangan mong mag-load? Kasi gusto mong mag-YouTube, manood ng YouTube. Gusto mong mag-Facebook. Tapos, ang masakit doon, lahat ng mga kumpanyang ito, nakikita mo doon sa Facebook at saka YouTube. Nagmamarket sila. Bakit? Ang ginawa nila, nagbabayad sila sa Facebook at saka YouTube para sumikat lalo yung mga produkto nila. Lalo na may mga bago silang labas na produkto, pinopromote nila yan sa Facebook at saka YouTube. Ngayon, ito pa masakit. Si Shopee at saka Lazada, lagi ka bang bumibili dito? Siguro, di ba? Kasi Android ang phone mo. Ngayon, magkano na lang natira sa'yo? So, wala na. May ipon ka pa ba? Wala na. So, ibig sabihin, kung iipunin mo yung kita mo, hindi ka nakakain. Sa kapitbahay ka na lang kumain. Sa araw na ito,
kasi 3 times a day ka kumakain, 'di ba? So, dapat naka-schedule kung saan ka pupunta kung gusto mong ipunin yung kita mo. Ngayon, okay, gusto mo rin magkaroon ng laging nakikinig ng music, okay? So, nag-download ka rin ng Spotify. So, kailangan kasi sabi mo nga, kailangan mong sumabay sa technology ngayon. Silang lahat kumikita galing sa'yo. Ang tanong, ikaw kumikita ka ba? Posible, hindi. Gumagastos ka lang lagi. So, ganon. Okay? Ang maganda dito sa networking or sa crowd one, parang ganon din ang gagawin natin, pero mas maganda pa doon. Okay? So, kung ano man ang estado mo ngayon sa buhay, isabay mo lang si crowd 1, 2 hours a day. So, singit mo lang siya sa yung oras. Ang maganda dyan, find your business partners. So, hanap ka ng magiging business partner mo kasi negosyo si crowd 1. Sa paanong paraan? I-share mo yung opportunity at least 1 to 2 hours a day or per week. So, paano ka mag-share? Gamitin mo yung multimedia account mo. Gamitin mo yung Android phone mo. Mag-send ka lang ng business presentation video sa mga kakilala mo, sa mga friends mo sa Facebook. Ganun lang. So, ngayon, halimbawa, day 1, ikaw pa lang mag-isa. So, day 2, nakapag-invite ka ng isa. So, dalawa na kayo. Ngayon, day 3, kayong dalawa nakapag-invite ng tig-isa. So, 4 na. Day 4, kayong 4 nakapag-invite ng tig-isa, naging 8 na. So, day 5, yung 8 nakapag-invite ng tig-isa, 16 na. So, day 6, yung 16 nakapag-invite ng tig-isa, 32 na. So, day 7, yung 32 nakapag-invite ng tig-isa, 64 na. Ngayon, sabihin na lang natin, hindi lahat yan sumali. Hindi lahat yan nag-join sa'yo or nag-crowd 1. Sabihin na lang natin kalahati niyan. Ilan bang kalahati niyan? 32 katao, di ba? So, yung 32 katao, i-multiply lang natin yan. Nagbibigay yan lahat ng 2 hours a day. So, meron kang 64 hours. Ngayon, yung 64 hours mo, i-times natin yan ng 7 days. So, 64 hours a day times 7 days, a week. So, meron kang 4 weeks in a month. So, meron kang 1,792 hours a month. Ngayon, gawin nating pera yun. Yung 1,792 hours mo, gawin nating pera. Sabihin natin, kumikita ka dahil na-leverage mo yung sarili mo, 24 hours lang ang oras meron tayo, di ba? Wala namang lumagpas. Pero dahil na-multiply mo yung sarili mo sa 32 katao, kaya nakabuo ka ng 1,792 hours in a month. Ngayon, gawin natin pera. Sabihin natin, kumikita ka ng 100 pesos per hour sa lahat ng ito. Okay, per hour. So, times natin yan sa 1,792 hours. So, meron kang 179,200 a month na kita. So, sabihin natin, isang buwan, 100,000 na yung kinikita mo. I-times natin yan in 12 months. 12 months lang. So, ilang months ba sa isang taon? 12, di ba? So, times natin yan. So, meron kang 2,150,400. So, yun po yung kita mo. So, saan ang mas malaki? Yung pag-iempleyado mo na 10 taon ka nagtatrabaho para kitain yung 720,000 o dito sa networking na pwede mong kitain in just a year, milyon na. Diba? So, yun po yung possible na mangyayari sa atin dito sa networking. So, ganyan lang. Kahit konti ang kinikita mo, pwede kang kumita ng malaki. Hindi kasi kailangan na umasa ka sa sarili mo, isang ulo, 2 kamay, 2 paa, at 8 hours kang magtatrabaho. Kapag wais, kailangan gamitin mo
kahit kikita ka lang ng 100 pesos or kahit piso lang ang kita mo, pero nakakuha ka ng 100 katao na magbibigay sa'yo ng 100 ng 1 hour a day. So, i-times mo yan, meron ka ring 100, di ba? A day. So, ibig sabihin, malaki na din yun. Ganun po yung tinatawag na leveraging. So, mangyayari po yan sa networking. Kapag sa malalaking negosyo, malaking negosyante, yun pong ginagawa nila. Nagmo-multiply po sila. Hindi po sila umaasa sa kanilang sariling kamay at paa. So, isa pa sa halimbawa ay si Lusyutan. Si Lusyutan po ay napakalaking negosyante, napakarami niyang negosyo. May Philippine Airlines, may Fortune Tobacco, yung Hope at saka Winston, may Strawberry, at iba pang negosyo. Sabihin na lang natin yung sigarilyo niya. So, yung sigarilyo, per minute po, kikita po si Lusyutan. Kahit 50 cents lang po. Pero million po yung gumagamit ng sigarilyo. Kaya million din po ang kinikita niya. So, hindi pa kasali dyan yung Philippine Airlines. So, anong ginawa niya? Kumukuha po siya ng mga tao na nagtatrabaho para sa kanya at siya, kahit na natutulog siya, nagbabakasyon siya, kumikita siya. So, ganun din po dito sa networking. Yun po yung crowd one. Yan po yung kagandahan. Ngayon, dito po sa crowd one is no retailing of products. Why? Kasi po software po yung produkto natin. Tulad po ng My Great Hub. Ito po ay e-books po ang makikita mo dito. Ito po yung binabayaran natin para po tayo mapabilang sa crowd one. So ito po yung nasa package na binayaran natin. Okay? So ano pa? Meron tayong third party affiliated company, yung Afilgo, online gambling casino. So, nagbibigay po yan ng kita kay Crowd One. 50-50 po ang kitaan dito. So, lahat po ng kita ng third party company, yung mga affiliated company, 50% po noon ay nasa Crowd One. So, meron pa tayong Mixter. So, online gaming company. Online gaming developer naman siya. So, ito yung pinaka malakas sa buong mundo, yung laro. Mapabata, matanda, naglalaro. So, yung Afilgo, para yan sa mga taong mahilig magsugal. Pero malaki din po ang kitaan dyan. Okay. So, ito naman po, meron din po tayong Crowd One Magazine. So, update po para sa kung ano po yung mga nangyayari sa company, pwede din po tayong bumili niyan. So, may kita din po si Crowd One dyan. Okay? So, nasa back office po yan lahat. Ito naman po yung life trends. So, dito po ito yung transportation, hotel, and vacation booking sa mga mahilig pong mag-travel. So, ito naman po yung life trends. Ang maganda dyan, kasama na po sa system, sa binabayaran natin sa My Great Hub, yung system ng life trends. So, mabubuksan po natin yung system ng life trends. Pwede po tayong magbenta ng ticket sa life trends. Okay. Sa mga kakilala natin na gustong mag-travel. So, pwede po tayong magbenta niyan. And then, may special offer din po si Life Trends, yung Platinum Membership. So, iba po yan. Okay? Isa pa, ito yung Safer. So, Safer ay isa naman pong security agency na available po sa Africa, South Africa po. So, services po ang ino-offer nitong Safer at saka Life Trends. So, yung iba naman, yung gaming, itong iba naman ay gaming. So, ito naman po ay education. So, ito lang po yung tangible products natin sa ngayon. Mayroon pa pong parating na mga produkto. So, ganun po. Hindi po natin kailangan mag-retail ng produkto kasi si Crowd1 na po ang bahala kung paano tayo kikita. Sa pamamagitan lang po ng cellphone mo, Android ang phone mo. Ganon. So, ngayon, si Crowd1 po ay isang similar to Uber and Airbnb who own neither cars nor beds. Crowd1 does not sell any products nor services of its own. It merely markets other companies' digital products and services. So, yun yung pinapakita ko sa inyo. Crowd1's network consists of millions of highly ambitious members
with a love of entrepreneurship. So, kung mahilig kang magnegosyo, dito tutulungan ka ni Crowd1. Kung hindi ka rin mahilig sa negosyo pero gusto mong kumita, tutulungan ka pa rin po ni Crowd1. And sales that provides both employment and a source of income. So yun po. The simplicity and speed of Crowd1 help motivate our entrepreneurs and sales people. Since the beginning of 2019, Crowd1 has enjoyed remarkable growth which resulted in approximately 5 million affiliates during the first 16 months. So napakabago pa po ni Crowd1 pero napakarami na po, napakalaki na pong kita na naibigay sa mga tao. So katulad po nito, ito po yung hatian, napaka-transparent po ni Crowd1. So out of 100% po, hinahati po siya. So ito na po siya. Okay? Okay. So out of 100%, 15% customer sales bonus. Okay? 25% naman po para sa active user pool. 60% naman po para sa profit to be shared into pools. So meaning po, namimigay talaga ng profit si Crowd1 kahit wala ka pang ginawa, as long as shareholder ka po ni Crowd1, nakapag member affiliated ka ni Crowd1, automatic shareholder ka po. So, kasali ka po sa profit sharing. Ganun po yun. Ngayon, so, ito po yung sa gaming sa mga third party na natin na affiliated company. So 40% napupunta po sa residual pools and 40% napupunta din po sa Crowd1 rewards pools. So 20% na lang po ang napupunta po sa company. Okay, ganun siya. Ngayon, dapat po nating malaman or dapat din natin maintindihan kung paano mapalago din yung negosyo. Kailangan natin itong malaman, itong ABCDEF concept. So ano ba to? So ito po yung tutulong sa atin para ma-develop po tayo sa pagpalago ng negosyo. Una, dapat po dito sa Crowd1, may attitude po tayo at least 85%. Bakit? Kasi po, kapag bakit kailangan 85%? Bakit hindi 100%? Bakit hindi 60%? Bakit hindi 40%? So, 85% po, kasi dito ang 15% po ay nasa skills. So, napupunta po yan sa skills. Actually, kung kukumputin po natin itong attitude, nasa 100% po yan. Kaya lang, 85% lang po talaga ang pinaka tama kasi hindi naman po yan mangyayari kung attitude na lang lahat. Dapat may skills. So sa negosyo, dapat kasama talaga yung attitude at saka skills. So ano ba ang kadalasan naging successful dito sa negosyo? So sa negosyong ito, dapat po ikaw yung tao na may glad. So attitude mo dapat glad. So ano ba 'yun? Good learning attitude, good listening attitude, good lecturing attitude with determination. So, paano yan? So, ikaw yung tao, dapat po dito, ikaw yung taong humble lang. So, halimbawa, kung engineer ka man, electrical engineer ka, kung magpaano ako ng kuryente, lalapit ako sa'yo. Kasi, yan yung field mo. Kung teacher ka, may gusto akong matutunan sa school, lalapit ako sa'yo. Kasi teacher ka. Kung doctor ka, may sakit ako, lalapit ako sa'yo. Kasi yun ang field mo. Pero pag ang pinag-usapan po, negosyo, Crowd1, networking, dapat po, huwag ka pong mamili ng tao. Kung sino po yung may alam, sila po ang dapat mong lapitan. Sila po ang dapat mong pakinggan. Have a good listening attitude kasi sila po yung may alam. So, have a good learning attitude. Dapat po matuto po tayo sa kanila. Kasi sila po yung may alam. With determination. So, dito po, kahit na gaano ka kagaling,
kung wala ka pa rin pong determinasyon, hindi pa rin po mangyayari yun. Okay? So, isabay na din po natin yung skills. So, 15% po yung skills. Hindi po kailangan magaling dito. 15% lang po. Kasi, kung sobra pong, dahil doktor ka, engineer ka, may pinag-aralan ka, sa sobra mong galing, gagawa ka ng shortcut na paraan. So, kung gagawa ka po ng shortcut, wala pong mangyayari. Halimbawa, sa simpleng paraan, dahil po dito po sa crowd 1, mag-invite ng tao, mag-network ka. Ang ginawa mo, ayaw mong mag-invite, ayaw mong mag-network. Kasi nga, magaling ka. Sinasabi mo sa sarili mo, ay, hindi kailangan yan. Magaling ako. Ano lang, kukuha ako ng mga tao para bayaran ko sila. Akin pa rin yun lahat. So, ibig sabihin, ginagamit mo lang sila para ka kumita. Pero, ang totoo niyan, hindi naman yan mapapasayo kasi may sistema po si Crowd 1. Napakagaling po ni Crowd 1. Hindi mo basta-basta mawi-withdraw yung kita mo kung hindi sariling account mo. Ganun yun. Minomonitor po tayo ng company. Okay. So, dito, kailangan mo talagang mag-invite para lumaki yung grupo mo, para kumita ka ng malaki. Kailangan mo talagang mag-network. Kasi yun po yung negosyo natin. Kasi si Crowd 1 po, bakit nire-required niya mag-network? Kasi po, through networking, kaya po binabayaran tayo ng malaki sa pag-network, sa pag-i-invite. Kasi kapag marami na pong tao si Crowd 1, kapag na-hit po niya yung pinakamaraming tao or ikaw nakakuha ka ng pinakamaraming tao, ikaw yung babayaran ng mas malaki kasi isa ka sa tumutulong para ma-market yung produkto ni Crowd1 katulad ng games. So, kapag maraming naglaro sa mga games ni Crowd1 sa Afilgo at saka Mixter, ibig sabihin, kumikita ng malaki si Mixter at saka si Afilgo, kikita din si Crowd1. So, ibig sabihin, nakagawa tayo ng traffic sa industriya sa online world. Ngayon, kapag nakagawa tayo ng traffic, so, ang ginawa ni Crowd1, dahil ikaw ang rason kung bakit gumawa ng traffic, gumawa ng ingay sa mundo ng online, ang Crowd1, okay? So, dahil sa'yo, bibigyan ka pabalik ni Crowd1 ng percent. Kaya lahat ng kita ni Mixter or sino man yung mga company na nag-affiliate sa kanya, kumukuha din siya doon ng kita at binabalik sa atin kasi ikaw ang dahilan kung bakit nakilala ang mga kumpanyang iyon. Ikaw ang dahilan kung bakit gumagawa ng ingay sa online world. Okay, ganun yon. Ngayon, sa pag-invite, ganito lang. Hindi mo kailangan hindi kailangan na mag-invite ka kaagad. Pagkakita mo sa isang tao, sa kakilala mo, invite ka kaagad. Hoy, sali ka dito. Ganon. Hindi. May proseso po tayo. So, dito, gamitin mo lang yung form. Family, occupation, recreation message. So, wag mo siyang biglain. Kasi, kapag binigla mo yung kakilala mo, baka sabihin niya, ano ba to? Hindi lalapit sa akin kung walang kailangan. Yung mga tipong ganun. So, kailangan, kumustahan muna. Huwag mo siyang biglain. Kaya, marami pong nagni-negative kasi nabigla. Hindi naintindihan tuloy yung kung anong ino-offer mo. Kaya, naging virus siya tuloy. Okay. At, mas lalo kanyang iiwasan. Ganon. So, dapat po, ganun lang. Tapos, dito din, kailangan B stands for belief. So, dito po, dapat din po, mayroon tayong tiwala. Saan ba tayo dapat magtiwala? Una po, magtiwala po tayo sa sarili natin. Dapat, paniwalaan natin ang sarili natin na pwede tayong umangat sa buhay. Maniwala tayo na pwede tayong kumita, pwede tayong payamanin sa kumpanyang ito. Paniwalaan natin yung sarili natin na kaya natin ang negosyong ito. Ganun yun. Kasi pag wala kang tiwala sa sarili mo, sino pang maniniwala sa iyo, 'di ba? So dapat
Una, paniwalaan mo yung sarili mo. Pangalawa, dapat maniwala ka sa company na kaya kang payamanin ito. Dapat maniwala ka sa company na pwede kang kumita sa marketing plan niya, sa sistema niya. Okay? So, bakit? Ano ba yung mga produkto niya? Okay? Ano ba yung sistema ni Crowd1? Ito po, si Crowd1 po, namimigay po siya ng weekly rewards. So, every week po, ito po yung makikita mo. Buksan mo yung account mo. Kailangan alam mo kung paano buksan yung account mo, yung back office mo. Pag bukas mo sa back office mo, makikita mo ito. Wednesday up to Sunday, Wednesday yung pasok ng rewards. Ito yung makikita mo. Crowd1 rewards. Yan yun. So, pag bukas mo sa back office mo, pag nakita mo ito, i-click mo lang ito. Once i-click mo to, titignan mo dito, may lalabas na figure kung magkano ilan yung na-claim mo. Tapos, kung gusto mong malaman kung saan napunta yung kiniklaim mo, i-click mo itong arrow na to. At doon, makikita mo doon yung C1 rewards, kung ilan na, magkano na yung naipon mo. So, yun yung patunay na si Crowd1 po ay namimigay talaga, natutuo talaga siya, hindi siya scam. Ngayon, ano pa? So, si Crowd1, pagdating ng quarterly, so yung quarterly kasi every year, namimigay si Crowd1 4 times a year ang pamimigay niya ng residual or dividend. So, ito po, magiging pera po ito quarterly. So, kung magkano yung naipon mo dyan, magiging pera yan. So, quarterly, so ibig sabihin, March, yung first quarter is March, second quarter is June, May, June, third quarter is September, fourth quarter is December. So, sa mga buwang iyan, dyan po natin makukuha itong pera dito. So, ngayon, kung magkano yung naipon mo, after pagdating ng quarter, so pagbukas mo ng account mo, makikita mo din ito. Ganito na naman yung makikita mo. So, usually po, may magsasabay po ito pag dumating, kasi wala pong palta itong weekly rewards. Kahit na lumabas na po itong C1 reward, ito po yung dividend natin. So, kahit na lumabas na po ito, lalabas pa rin po ito. Wala pong tigil ito. So, lalaki at lalaki po itong C1 rewards natin. Ito po yung mag-serve as owner rights po natin. So, para po sa hatian, yan po yung bibilangin ng company para po makatanggap ka nito. So, pag i-claim mo naman ito, papasok na yan dito sa balance mo. Pag na-claim mo na ito. So, yun po. Ang tandaan mo lang, every quarter, makakakita ka ng ganito. So, may schedule po yan. So, ganon. Tapos, yun po yung maganda sa Crowd1. Talagang totoo siya. Hindi po niya binali yung promise niya. Okay? Ano naman yung products ni Crowd1? So, ito lang po. Isa sa laman ng Afilgo. Ito na po yung mga laro na meron sa Afilgo. Baka familiar kayo dito. Yung Keno, Penball, sports betting, yung roulette, yung Big 2, Mahjong, Baccarat, Bingo, Blackjack, Texas, at Lottery. Yun po yung mga games na meron sa Afilgo at marami pa pong parating. So, baka familiar kayo dyan or naglalaro na kayo dyan. So, ang hindi pa po available dito sa Pilipinas yung mga larong iyan kasi dahil po sa problema na nangyari. Okay? Pero nag-ooperate na po yan. Kumikita na po si Afilgo dyan. Next is, ito naman po, baka familiar nyo ang laro ito. Ito po ang magdala sa atin ng makabagong kita sa mundo ng online world. Ang Mixter, the future of mobile gaming. So, baka kilala nyo ito. I think, kung hindi ako nagkakamali, ito yung Temple Run. So, meron pong sa bagong announcement na napanood ko sa video, yung Candy Crush.
napakaganda po yung Candy Crush kung may pagbabago pong mangyayari sa online gaming ngayong November. Yun po yung napaka-exciting. Kaya po, hindi po ako tumigil talaga sa Crowd 1 sa paggawa ng mga trainings at saka information para sa team ko at sa iba pang mga tao. So, at gusto ko pong marami pang akong masharean sa opportunity na ito. Kaya gigil na gigil po talaga ako na makapag-share tungkol sa Crowd 1. Ganun po. So, next is dapat po maniwala po tayo sa upline natin or sa sponsor natin. Sino ba yung upline? Sino ba yung sponsor? Sila po yung tao na napakakulit. Lagi kang kinukulit na sumali sa Crowd 1, na bumili ng package sa Crowd 1, na kailangan mong mag-decide. Yun po yung mga tao na tinatawag na upline or sponsor. Sila po kasi yung mag-guide sa iyo. So, hindi ka po pababayaan. Ganun yon. So, paniwalaan mo din sila. Okay? So, next is cross-line or business partners. So, sino naman yung cross-line? Sila naman po yung mga business partners mo na yung upline mo, meron din siyang ibang invite maliban sa'yo. So, yun yung tinatawag na cross-line. Hindi mo siya downline, pero cross-line mo siya. Okay? Next is, dapat din maniwala ka sa downline mo. Sorry, hindi ko na ilagay. So, downline mo, dapat din maniwala ka sa sino naman yung downline mo. Yun yung inimbita mo. So, yung inimbita mo, sabihin natin, mareklamo, ang dami niyang reklamo. So, kahit na marami siyang reklamo, hayaan mo muna siya kasi hindi pa niya naintindihan yon. So, ibig sabihin, ang trabaho po natin, ipaintindi po sa kanya yung negosyo na napasukan natin. Kung hindi mo pa kayang ma-explain sa kanya, tumawag ka sa upline mo, humingi ka ng tulong kung paano mo maipaliwanag sa kanya ang negosyo. Ganun yun. So, yun yung downline. Ngayon, above all, kung naniwala ka sa lahat, sa sarili mo, sa sponsor mo, sa crossline mo, sa negosyo, sa produkto, sa kumpanya, dapat maniwala ka kay God. Bakit? Ang lahat ng ito hindi po mangyayari kung wala po tayong Panginoon. Wala po si God na mag-guide sa atin. So lahat po na ito ay binibigay po niya. So, ganun po. Ngayon, dapat din dito may commitment po tayo. So sa commitment po at least 1 year. Bakit 1 year? Bakit hindi 6 months? Bakit kung maaari nga lifetime? Bakit? Kasi po sa commitment para po tong pakikipagrelasyon. Nasubukan mo na bang makipagrelasyon na yung commitment mo 1 hour lang or 1 day lang or 1 week lang or 1 month lang? 'Di ba? Ang commitment mo ay kung maaari lifetime. So, ganun din po dito sa negosyo. Subukan mo at least 1 year. So, kung sakali na na walang nangyari sa'yo in 1 year, at least 1 year lang ang nawala sa'yo. I-part-time mo lang din naman ginawa, di ba? So, ganun. Pero kung halimbawa, kung may nangyari sa'yo, di ba, ang sarap nun kasi sinubukan mo siya. So, yun yun. Ngayon, dito po sa commitment, may mga tao kasi na ang commitment nila, I'll try. O sige, try ko lang. Paano nung naka-experience ng discouragement? Kasi nag-try lang, wala na, nawala. 'Di ba? So, na ano lang, maliit lang yung natanggap sa residual. Wala na, huminto na sa crowd. Ay, hindi totoo yan. Kasi sabi, ganito, ganyan. Tapos, ang liit-liit ng natanggap ko, nakakahiya. 'Di ba? So, ganon. Wala, kasi nag-try lang. O, wala na, umalis na. O, 'di ba? Sayang yun. Kung naglabas ka ng pera para doon, sayang yung pera mo, 'di ba? Ganon. So, number 2, may mga tao din na, I'll do my best. So, gagawin ang best para sa crowd 1, para sa negosyo. What if your best is not enough? So, katulad ng may nakilala ako na grabe napaka-excited niya sa crowd 1 kasi ano pa yun, wala pang first residual release noon. Excited nila kasi daw
sa crowd 1, hindi daw masasayang yung pera. Grabe, humataw. Invite. Tapos ang ginawa pa, hinaluan pa ng mga hindi magandang salita. Kaya na nagkanda gulo-gulo tuloy ang negosyo. So, nung time na mag-release na ng residual, ang dami kasi niyang pinapromise sa downline niya. Ang daming pinapromise niya sa mga tao. Pagdating ng residual, ang liit lang pala ng dumating kasi siya mismo hindi pa niya naintindihan kung ano yung negosyo, kung ano ang mangyayari. So, basta exaggerated siya kumbaga sa mga kinikwento niya sa mga ini-invite niya. Siya pala hindi pa rin sigurado kung ano mangyayari. So, ang nangyari, akala niya nagawanan niya yung best niya. So, nung nalaman niya na hindi pala ganun kalaki ang ini-expect niya ang kikitain, ayun na, nawala. Pinabayaan na ang crowd 1, umalis na sa crowd 1, 'di ba? So, yun. Number 3, may mga tao din na ang commitment, I'll do whatever it takes. Yes, alam nyo ba mga kaibigan, marami na po akong kumpanyang napasukan eh. Sinubukan ko po talagang gawin itong I'll do whatever it takes na commitment. Ginawa ko, kaya lang, siguro hindi ko pa talaga time. So, hindi ko pa naramdaman yung I'll do whatever it takes. Pero pilit kong gawin. Ah, Sinasanay ko yung sarili ko kasi nga gusto kong may mabago sa buhay ko. Kasi maganda naman yung kumpanya na napasukan ko. Maganda yung sistema, maganda yung produkto. So talagang maganda. Kaya lang, ano talaga yun nga, hindi ko naramdaman yung salitang I'll do whatever it takes. Pero dito po sa crowd 1, alam nyo ba, ito po talaga, naramdaman ko yung sinasabi na I'll do whatever it takes. Naramdaman ko po ang salitang ito. Bakit? Tignan mo ha, yung paggawa ng video para lang makarating sa mga downline ko, sa mga hindi ko kakilala, sa mga gusto kong ipaintindi sa kanila, sa mga hindi pa nakaintindi kung ano yung crowd 1. Pinagsikapan ko talaga kahit hindi ko alam paano yung paano gumawa ng video, paano lahat. Hinanapan ko talaga ng paraan para makagawa ng video para makapagparating ng mensahe sa mga taong hindi pa po naintindihan ang crowd 1. Gusto ko po talaga kayong ma-inspire na ako po, isa pong hamak na nagluluto lang po ng mga kakanin para po for consignment po hinahatid ko po sa mga kantin. Pero nung nag-COVID po, nag-lockdown, wala po lahat ang aking hanap buhay. So, yun po, nung nakita ko po yung crowd 1, naramdaman ko po, ito na po talaga yung sagot ng hinihingi ko, dinarasal ko. Kasi, alam ko, hindi po talaga masasayang yung effort ko. Kasi tingnan mo, yung weekly rewards, sigurado na yun eh. Yung quarterly na residual, sigurado na yun eh. Naranasan ko na kahit hindi pa po kalakihan yung kinikita ko. Naranasan ko po, totoo talaga siya. Hindi talaga siya biro-biro. Hindi po lukuhan ang crowd 1. Kaya po, sabi ko, hindi ko sasayangin yung panahon ko. Hindi ko sasayangin yung oras ko para tumigil sa crowd 1. Kasi naglabas po ako ng pera para trabahuin po ang crowd 1. Para mapabilang po sa crowd 1. Ganun po yun. So, ang commitment ko po ngayon, I'll do whatever it takes. Ganun po. Ngayon, meron din po, pang-apat, meron po tayong tinatawag na discouragement. So, sa discouragement po, maniwala ka sa hindi, kasama na din po natin yan. So, dahil po yan sa nabanggit ko sa unahan na yung mga fear and doubt natin, kasama na din po yan. Yung mga negative na lagi nating naririnig sa TV, mga balita patayan, kung ano-ano pa dyan. So, yan po yung nagko-contribute sa atin kung bakit tayo negatibo sa buhay. So, ngayon po,
yung discouragement, kailangan po natin niyang iwasan. So, para po maiwasan natin yan, kasi normal po yan eh. Dahil po, tao po ang negosyo natin, nag-iimbita po tayo ng tao, so para lang po tayo ditong nag-offer ng pagkain. So, ganito lang po, pag nag-invite po tayo ng tao, i-apply lang po natin ang formulang ito. SW3 next plus SW2. Paano ba yan? Some will join, some won't join. So what? Next, someone is waiting somewhere. So, ganun po sa negosyong ito. So, kung hindi man sila sasali sa iyo ngayon, may iba pa. So, sa dinami-dami ng friend mo sa Facebook, friend mo sa elementary, friend mo sa college, friend mo sa high school, kapitbahay mo, imposible hindi ka makakuha dyan. So, kung hindi man sila sasali ngayon, maybe sa yung mga naimbita mo, doon sila sasali sa mga naimbita mo. Sila na ang, kumbaga, hindi kailangan ikaw ang mag-imbita sa kanila. Posible, iba na ang mag-imbita sa kanila at under pa rin sa'yo. So, ganun yun. So, ganun po yung discouragement. Para lang po tayong nakakakita na nagsiserve ng pagkain. Na 'di ba? Pag nag-serve tayo ng pagkain, hindi naman lahat ng binibigyan mo ng pagkain tumatanggap. At every time na walang tumanggap sa ino-offer mong pagkain, iiyak ka. Hindi naman, 'di ba? Na kailangan mo talagang sa pilitan na pakuhain sila para lang kumain. Hindi, 'di ba? So ibig sabihin, yung kumukuha, gutom. Yung hindi kumukuha, hindi sila gutom or posibleng hindi nila nagustuhan yung pagkain. Ganun. So, hindi natin kailangan iyakan. So, ganun lang. Gamitin lang natin ang formula na some will, some won't. So what? Next, someone is waiting somewhere. Ganun. Then, dapat po dito, excited po tayo. Bakit? Kasi, tingnan mo ha, kapag sumali ka sa crowd 1, para ka ng nakakuha ng retirement. Meron ka ng tatanggapin na retirement, early retirement. So, lalo na pag tinatrabaho mo. May kilala ako, mamaya ipapakita ko sa inyo. Si Ma'am Nora Nganoy. Nung sinimulan niya ang crowd 1, wala pa siyang 1 year. Natanggap na niya lahat ng gusto niya sa buhay. Grabe. So, hindi ko grabe, nung narinig ko yung kwento niya, na lahat po ng mga balahibo ko tumayo. Grabe, nakakatindig balahibo po yung kita niya. Imagine mo, buhay na siya. Yung monthly residual niya, buhay na siya. Napakalaki po. So, wala pong ibang nagbibigay ng ganong kita. Kahit na saang kumpanya po. So, sa buong mundo, dito ko lang po naranasan, dito ko lang po nakikita yung mga tao na at saka yung kitaan na grabe, hindi ko talaga ma-express. So, mamaya papakita ko sa inyo yung si Ma'am Nora Nganoy. Number 6, dapat din po may focus tayo. Kasi kapag wala po tayo sa focus, ang dami po nating sabihin na natin pareho po yung yung industriya na pinasukan mo, tapos pareho din yung produkto. Ang nangyayari, yung kilala mo dalhin mo sa ganito, tapos hindi ayaw niya, dalhin mo naman sa ganito. So, ang nangyayari, wala, palpak ka kasi magiging masama na yung image mo. Kasi sasabihin na, ako ano ba yan? Parang langaw na pula yung puwet, 'di ba? Na kung saan-saan na lang, kahit anong meron sumasali, 'di ba? So, wala nang patutunguhan, ganun 'yon. So, okay? So, next is pag-usapan din po natin yung ABC rule. Ano ba yung ABC rule? Ito naman po, yung A stands for advisor, yung B stands for bridge, yung C stands for client. Applicable pa rin po ito kung sa offline na networking, applicable ito. Applicable din po ito sa online. Bakit?
Dito po ako kumita. Dito po in-apply ko po ito. Paano ba 'to? So, A po, advisor, yun po yung upline mo. Yun po yung may alam sa negosyo. Bridge, ikaw po yun. So, ang trabaho mo, maging tulay ka lang sa client mo. So, yung client mo, yun yung mga prospect mo. So, yun yun. Ngayon, ang gagawin mo, dahil hindi mo alam pa paano mag-explain, so, kukontakin mo yung upline mo at saka yung client mo. So, sasabihin mo sa upline mo na, upline, meron akong ipapakausap sa'yo, papa-explainan ko sa'yo. Yung ano po, gusto po kasi niyang magkaroon ng dagdag na kita or gusto niyang malaman kung ano yung negosyo na ginagawa ko ngayon. So, ang gagawin mo, yun lang yung ibenta mo si advisor sa client. So, alam mo, friend, itong ano ko, itong upline ko, itong nag-invite sa akin, grabe. Sandali pa lang siya kumikita na ng ganito, tapos bilib ako sa kanya kasi matulungin siya, bla bla bla. So, dapat ganun, ibenta mo itong advisor mo, tapos yung client mo, wag mo nang ibenta sa advisor mo kasi pag ibenta mo pa yan, may tendency na lalaki yung ulo niya. Halimbawa, doktor itong client mo, tapos yung advisor mo ano lang, high school graduate. Paano makikinig si client mo kung ang advisor mo ay sinasabi mo, alam mo, ah, friend, yung ano ko, yung upline ko, ay, alam mo, sir, upline, yung client ko, doktor to. Grabe, galingan mo ha. Kasi doktor, baka para pakinggan ka niya. So, ang nangyari, pag mahirapang magsalita si upline sa client mo, kasi, ano siya lumaki na yung ulo at saka posible din na hindi na makikinig itong si client kasi high school lang naman yan, wala pang narating, 'di ba? So dapat ang ibenta mo, ito high school graduate lang ito pero kumikita ng ganito sa ganitong paraan. Grabe, may technique siyang ginawa kung bakit niya nangyari ito sa kanya. Yung mga tipong ganun. So, ganun lang. Ngayon, dapat din dito may goal tayo. So, mag-set po tayo ng goal. Kung hindi ka pa po affiliated na kay Crowd1, mag-set ka po ng goal. Kung affiliated ka na din po kay Crowd1, mag-set ka rin po ng goal. So, halimbawa, kung affiliated ka na ni Crowd1, i-goal mo kung kailan mo ma-hit yung team leader. Kasi once nakuha mo na yung team leader, kasali ka na kasi sa monthly. Ngayon, pag team leader ka na, dapat i-hit mo kung kailan mo kukunin yung coordinator. Kasi once nakuha mo na din yung coordinator, mas malaki yung kikitain mo na monthly residual kumpara sa team leader. Ngayon, pag coordinator ka na, i-goal mo na maging manager, maging director at saka maging president. So, dito pa lang po, pag na-hit po natin ang posisyong ito, kahit saan po dito, magkakaroon na po tayo ng monthly residual. Ang maganda po dyan, kapag na-hit, the more na mataas po yung posisyon natin, the more po na malaki yung monthly natin. Kaya buhay na po tayo. Katulad po na ni Ma'am Nora Nganoy, nasa president's, ano na po siya, president. So, grabe yung kinikita niya. Kahit na matutulog siya, buhay na buhay siya. Kahit na magbakasyon siya, sa monthly pa lang kahit na magpahinga siya, hindi na siya magtrabaho. Buhay na po si Ma'am Nora. Kasi tuloy-tuloy na yun. Wala na pong, hindi na po hihinto yun. Kasi hindi naman po hihinto yung mga tao na maglaro, di ba? Hindi po hihinto yung mga tao sa pagsusugal. Hindi hihinto ang mga tao sa paglalaro ng Candy Crush, yung entertainment. Hindi rin hinto yung mga tao na magta-travel. Tulad ngayon, pandemic. Kahit na pandemic po, may mga tao pa rin pong nagta-travel. Pero, yun nga, hindi pa kalakihan yung kita. Tapos, yung safer, hindi rin naman hinto yung mga tao na hihingi ng tulong for emergency purposes. So, ibig sabihin po, hindi po matatapos ang kitaan ni Crowd1. Ganun po siya kaganda. Kaya, kung hindi ka pa nakapag-decide, mag-decide ka na kapatid. Ganon. So,
Ngayon, kung hindi ka pa member, ito, mag-decide ka na po na mo sumali. Mamili ka na po ng package kung saan ba ang gusto mo. Yung, kung kaya mo ng, kung may budget ka, so, kaya mo ng titanium, hindi mag-titanium ka. 150,000 ang kikita, ang ano mo, ilabas mo. Tapos, yung value ng 150,000 mo is 3,500 euro yan. Yung rewards mo na nakabundle dyan, yung owner rights mo. Tapos, yung points niyan is nasa 2,250. So, malaki yun. So, ito yung sinasabi kong the more malaki yung package mo, the more din malaki yung value. So, ito po yung value, yung rewards. Tapos, so, ang maganda dito, ito, kung halimbawa, ah, sandali. Okay? So, mag-decide ka. So, kapag nakapag-decide ka na, edi, kontakin mo yung sponsor mo, yung upline mo, para siya mag-guide sa'yo. Ganon. Ngayon, kailangan, i-goal mo din, kailan mo ba gusto makuha yung house and lot mo. So, pag nakuha mo na yan, pag nasali ka na sa crowd 1, trabahuin mo para makuha yung house and lot mo. Tsaka, goal mo din, kailan mo gusto makuha yung sasakyan mo. Kaya kailan mo gusto mag-travel, saang lugar, ganun. So, ang gagawin mo para bigyan kita ng tips din, sabi nila, hindi, ito talaga effective to. Kadalasan po ng mga ah, kumikita na ng yung mga nakukuha yung pangarap nila, ang ginawa po nila, ito yung tinatawag na dream board. So, gawa ka po ng dream board. Ilagay mo doon yung picture ng house na gusto mo, tsaka lot, saang lugar, anong itsura, so ganun. Tapos, idikit mo sa dream board mo. Anong kulay, magkano ang budget, ganun. Tapos, yung card din, anong kulay, anong brand, anong tawag nito, ano ba to, latest or ganun. So, tsaka yung travel, saang lugar ang gusto mong puntahan. So, ganun. Ilagay mo, idikit mo sa dream board mo. So, dapat yung yung paglalagyan mo, yung bago ka matulog at paggising mo, nakikita mo siya. Para mariremind ka bakit kailangan mong magtrabaho, bakit kailangan mong huwag tumigil. Okay, so ganun siya. Tapos, kung single ka pa, pwede rin maglagay ka ng picture ng gusto mo sa buhay. Gusto mong makasama sa buhay. Ganon. So, ayan. Tapos, itong malupit. Kapag nakita mo to sa back office mo, pagbukas mo may epic promotion at bago ka pa lang sa crowd 1, member white package ang account mo, sikapin mong mag-upgrade. Sikapin mong mag-upgrade. Bakit? Kasi ito po yung napakaganda. Kung white po ang account mo, so mag-upgrade ka into black. So ang babayaran mo po black pero ang account mo magiging gold. So yun po yung maganda. Kasi yung gold po nasa 50,000 pero yung account mo na binayaran is nasa 12,000 lang. Bakit? Kasi yung black is nasa 18,000 dahil white yung account mo, so bawas na yun. So 12 na lang ang babayaran mo. Tapos gold pa yung account mo, yung 50,000. So naka-discount ka ng 38,000. Ganun po siya. So ang maganda din po dito, kung halimbawa hindi ka pa nakapag-decide, mag-decide ka na ngayon hanggat promo pa. Hanggang January po itong promo na to. So, yung account mo, 6,000 lang ang babayaran mo sa white, pero yung account mo black, automatic yun. So, kung black naman ang gusto mong package, automatic gold yung account mo. So, yun yung maganda sa promo. Kaya, wag nyo pong kaligtaan na mag-decide. Okay. So, mag-decide ka na po habang maaga pa. And then, ano pa? So yun na yun. Tapos,
kailangan din po kung member ka na, buksan mo po yung account mo, ah, i it ano 'to, diskubrihin mo po yung account mo. So, kung member ka na, kailangan matutunan mo din kung paano mag-encode. So, ito yung account settings, member. So, 'pag i-click mo yung member, ito yung makikita mo. So, gano'n dapat itong tatlong guhit na ito po yung menu. So, click mo lang ito at makikita mo na yung ganito. Ito po yung makikita mo. So, makikita mo yung settings, documents, ito po lahat, upload KYC. So, for your information po, ito pong upload KYC, ito po yung requirements para po pwede tayong makapag-withdraw sa Crowd1. Hanggat hindi pa po tayo nakapag-KYC, kahit na milyon na po yung kita natin sa account natin, kung hindi pa po tayo nakapag-KYC, hindi pa rin po natin mawi-withdraw yun unless ibili nyo po ng package. Ganun po. So, pag ibili nyo po ng package, so yung cash na binabayad sa iyo, so yun po yung ah, magiging sa'yo. Tapos yung pera mo, yun ang pinambayad sa account. Okay? Pag may mag-entry sa'yo. Ganon. Tapos, ito naman po yung gift codes kapag may promo po. So, dito po, dadaan po yung kung or pinasa lang sa'yo yung codes. So, ito po yung gagamitin na ito po yung i-click mo. Okay? Dito mo kikita yung kung free gift codes, gano'n. Tapos, sa pag-withdraw naman po ng kita natin, ito naman po yung ginagamit natin. Yun yung sinasabi na gumagamit po tayo ng Bitcoin. So, i-click po natin ito. So, may ano na po, may instruction na po doon. So, may separate trainings po para po sa information dito. Tapos, ito naman po, withdraw to bank. So, pwede din po natin i-bank transfer. Ganun. So, pero kadalasan po, ito po ang ginagamit, withdraw to Bitcoin. Kasi mas mabilis po at ah, hindi hassle. Walang masyadong hassle po. So, ito. Tapos, kung ano yung mga gusto mong malaman, mga about sa Crowd1, andito po yung lahat ng documents. So, kung gusto mo pong malaman, i-click mo lang ito. Tapos, yan. So, at marami pa pong iba na pwede nating malaman sa Crowd1. Okay? So, yun lang po. Sana po may natutunan kayo at huwag nyo pong kalimutan na i-click at ang link na nasa comment section. Okay? Salamat.